Magandang araw mga kababayan. So ngayon nandito po ako sa aking pangalawang kamatis, pangalawang tanim. So ang gawin ko ngayon, magtali po ako nito. Iipitin ko to ulit kasi ang daming bagsak nito kasi ang lakas ng hangin dito sa amin yung nakarang araw. So magtali ako ulit ng iipitin ko to ulit kasi sobrang tangkad na at may maparating na din na bagyo ulit. So ang gawin ko ngayon mga kababayan, magtali po ako. Ito yung ginagamit ko na pangtali, yung pangipit sa gilid para kasi matibay ito mga kababayan, para hindi siya babagsak ulit kasi ang haba ng kamatis ko. So yun mga kababayan, bagsak na yung iba. Yan, daming nababali kasi nakarang araw malakas yung hangin dito sa amin. Saka konti lang ang bunga nito na kamatis mga kababayan. So first time ko pala nagtanim nitong variety mga kababayan. So konti lang yung bunga niya, makapal yung dahon niya at sobrang tangkad niya. Mas lalong tumangkad pa to siya kasi tuloy pa yung kanya talbos niya, you know. Konti lang yung bunga niya mga kababayan, kamatis nito garnet ipuan pala ito mga kababayan. Konti lang bunga niya pero malalaki. So kadalasan yung bulaklak niyan maglalaglag lang, ang dami yung bulaklak nito pero halos nalalaglag. Konti lang yung natira o konti lang yung na maging bunga niya. So nakaharvest na ako dito mga kababayan ng Biyernes. Harvest ako dito ng 100 kilos. Yun po ay unang harvest ko dito. So bukas mag-harvest ako dito ulit, araw ng Martes. Kasi may mga hinog na din to konti. At sa awa ng Panginoon, hindi naman siya masyado na damage sa sobrang lakas ng hangin at ulan dito sa aming lugar. Yun. Kaya lang yung bulaklak niya talagang nalalaglag, konti lang yung natira at konti lang yung nabuo na bunga. So madali lang to magkuhan mga kabayan, madali lang to maubos yung bunga niya. Mga isang buwan lang yung estimate ko nito kasi pakunti lang yung bunga niya. Hindi katulad doon sa kabila sa unang tanim ko na maraming bunga kasi iba yung variety. Yun po yung hinog niya. Malalaki siya pero nila na yung bunga niya. May ibang puno talaga na walang bunga. So ang purpose nito pagtali mga kabayan, kasi sa ibang lugar hindi naman talaga to tinalian, nakadapa lang to sa lupa yung kamatis na ito. Sinubukan ko lang dito nga alagaan siya ng maayos, ibalag ko siya. Ang purpose kasi nitong balag mga kababayan, yung matagal yung buhay ng kamatis. Pag nakaganito, nakabalag, hindi siya nakabagsak sa lupa. Noona matagal yung buhay ng kamatis. Pangalawa, ang makikita mo yung quality ng bunga niya at saka maganda yung kamatis, yung ang tubo ng kamatis mga kabayan pag nakaganito, nakabalag. At saka
madali mag-spray, hindi ka mahirapan kasi nakatali siya, nakabalag siya. So ganito ang purpose mga kabayan, at double purpose din to yung mga stake, yung pundasyon nito mga kabayan, katulad nitong mga stick na ito. Kasi pag lugnas nito mga kabayan, pag maubos nung lahat yung bunga na ito, taniman ko to ng mag-intercrop ako ng ampalaya mga kababayan. So ampalaya to, pag maubos na yung bunga, taniman ko to ulit ng ampalaya para double purpose po. Magamit ko po to yung mga pinalagay ko ng mga stick.